Talagang hindi ko mapipigilan pagka ganito naman kasarap yung hahain sa harapan mo. Saktong-sakto pa naman, malakas na yung ulan at nagkukulog pa. At sa sausawan pa nga lang, talaga naman mag-iinit na pati katawan mo. Hey, what's up mga kaibigan? Eto at magluluto na naman tayo. Saktong-sakto, malakas yung ulan dito sa amin ngayon. Kaya naman naisipan ko magluto ng may sabaw. So meron ako ditong pechay, hinugasan ko lang. Tapos meron din ako ditong 2 pirasong patatas. Medyo hindi kataasan ang presyo ng mga gulay-gulay ngayon. Kaya masarap magluto ng mga may gulay na recipe. Ito, meron din tayo ditong saging na saba. Syempre, hindi mawawala yan pag nagluluto tayo ng nilaga. For today's recipe nga pala, gagamit lang ako dito ng pata ng baboy. Isang buong pata ng baboy na pina-slice ko lang. Dito naman sa isang kasirola, maglalagay lang ako ng mantika at dito nga ay isisir ko nga itong aking mga pata. Inuna ko lang yung mga parting malalaki o yung bandang hitaanan ng baboy. Gamit nga yung malakas na apoy, kailangan mapag-lock natin itong karne natin. So yun, nabanggit ko lock. Trending na trending yung mga lock ngayon. At bali, hintayin lang natin maging color brown yung ating mga side by side ng ating mga pata. At kapag okay na nga, pwede na nga natin itong itabi. At yung mga ibang pata naman o yung ibang mga piraso naman ang ating lulutuin. So fast forward lang tayo at ito na nga, naluto na nga yung ibang mga pata kaya hahanguin ko na rin. Pagkatapos nga ng pagpapupula sa mga pata, dito rin sa mismong ating kasirola, lalagay na natin itong ating sibuyas. Dito rin sa sarili niyang mantika natin igigisa. So medyo halu-haluin lang natin kasi mabilis masunog yan dahil nga galing sa malakas na apoy yung ating kasirola, kaya ito ilalagay ko na rin yung bawang. So napapansin ko medyo dry ng konti kaya nga dinagdagan ko ng konting mantika. At kapag naamoy mo na bumango na nga yung ating ginigisa, pwede na nga nating ibalik yung mga pata kanina. Pagkabalik ko naman ng pata, titimplahan lang natin ito ng mga 1 sandok na patis. At salamat pala dun sa mga bagong nagko-comment na napansin ko lang na ngayon lang sila nag-comment sa tagal na raw nilang nanonood. Nakakalimutan daw nila mag-comment kaya maraming salamat sa inyo. Oo nga pala, meron akong itatanong sa inyo kung anong oras ba kayo nanonood sa ating mga video kasi hindi ko alam kung anong oras ako mag-upload. Kasi nga baka mamaya tulog na kayo kung kailan ako mag-upload. So yun, pinakuluan ko lang muna sa tubig at tatanggalin na nga natin itong ating mga iskoma o tinatawag na impurities. Bukod nga sa patis, tubig nga lang yung dinagdag ko dito. Wala pa naman akong ibang nilalagay na ibang sangka pa. Natanggal ko na nga lahat ng mga impurities kaya nga pwede ko nang ilagay itong pamintang buo. Kasi kung nilagay ko itong pamintang buo kanina habang hindi ko pa natatanggal yung impurities, sigurado masasalo ko nga ng sandok yun. Habang nagpapalambot naman tayo, magbalat na nga tayo ng ating mga patatas at saka mga saging na saba. Ganon din naman yung pechay. Nahugasan at nalinis na nga natin kanina. Makalipas ang 1 oras, malambot na nga itong ating pinapalambot na pata. Kung nakikita nyo, lumabas na yung mga buto-buto niya. Nilagay ko na nga din pala yung patatas at dito nga ititimplahan ko muna ng konting pampalasa. So pagtapos nating timplahan ng konting pampalasa, ilalagay ko naman itong ating mga saging na saba. Basta nga napansin mo na lumambot na yung patatas, pwede mo na rin isunod nga itong ating saging na saba. Medyo nakokontian ako sa sabaw kaya dinagdagan ko pa ng konting tubig at lalagyan natin ng konting asin pa. Huwag kayong mag-alala, hindi yan naalat sapagkat kabisado ko na yung magluto ng ganitong klaseng luto. Madalas din kasi kami mag-ulam ng ganito, lalo na't request pa ng aking mga anak. Syempre nga, sino ba naman tayo para magmatigas pa, diba? Yung pata nga napapalambot kahit matigas, tayo pa kayang mga tatay. Ito nga, nilagay ko na nga yung gulay na napakadaling palambutin. Ito talaga yung gulay na medyo mura na, masarap pa. So sino ba naman sa inyo ang hindi matatakam pag ganito yung ulam sa harapan mo? Abay, ready mo na nga yung isang bandihadong kanin at saka yung sausawan mamaya. Titikman muna natin at pagkatapos nga pwede nang i-plating. At habang hinahain naman natin yan, sumisigaw na ako dito ng mga anak, kakain na. Yung sinasabi ko nga kanina, ito yung pangmalakasang sausawan. Patis kalamansi na may konting sili o sili na may konting patis at medyo konting kalamansi lang. Basta ang mahalaga dito sa oras na to, talo-talo muna tayo. Sa mga senior citizen naman, wag na muna kayong kakain ng maraming ganito. Para po muna ito sa mga katulad namin na medyo bata pa ha. Medyo lang po. Comment mo na rin kung taga saan ka para naman alam ko kung saan nakarating yung video natin. Maraming salamat sa inyong suporta. I love you all.